Hi, hello. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kamaestro. Today is April 14, 2024. Time check is 6:20 Qatar Standard Timing. So, ngayon po, sa title po natin, not all is material things. Ang kaligayahan, happiness is not always equivalent to material things. Hindi lahat ng kaligayahan ng tao ay nakukuha lang natin sa material na bagay, lalong-lalo sa salapi. Express ko lang po sa inyo yung experience ko ngayon. There's a lot of challenges, there's a lot of trials that I encountered, lalong-lalo na itong taon na ito, dahil ito yung taon na talagang sobrang ang daming mga pagsubok na dumating sa akin. Not only this year but last year, when I had my result pertaining to my health condition. So nagkaroon ako ng trauma, nagkaroon ako ng anxiety because of the prostate issue na aking pinagdadaanan. And apart from that, umuwi ako sa Pilipinas just like February 28 hanggang March 13, just to be with my mother at saka sa aking dalawang anak. Makabanding man lamang sila, kasi sabi ko baka maiksi lang yung buhay, hindi natin alam, because life is so uncertain, life is so full of challenges na baka ako pagbalik ko ng abroad ng Saudi Arabia ay hindi ko na sila makita. And I was really very startled and very shocked na kababalik ko lamang ng aking work location, ng aking new office location sa Riyadh, ay wala pang 2 weeks ay bigla ako nagkaroon ng isang so-called bad news that I have received from my cousin na yun nga, yung sudden passing or sudden death, yung biglang pagkamatay ng aking nanay, at talagang all the way, kahit kararating ko pa lang dito sa Middle East o sa Saudi Arabia, ay talagang nagpumilit ako sa aking amo na makauwi ng Pilipinas, kasi that will be the last time na bibigyan ko ng tribute o respeto ang aking pinakamamahal na ina, kahit yung pamasahe ay salary reduction pa. Talagang hindi pa ako nakakaranas ng sahod ko, ay may utang na naman tayo na babayaran, dahil nga ang ticket ko ay hindi libre dahil nakapagbakasyon na nga ako. So yun po, ang daming mga challenges na pinagdaanan ko sa Pilipinas. Hindi ako basta umiiyak, napakalakas ng loob ko, napakatapang ng loob ko. Kumaga, I am a principled man, pero yun nga, sa mga nakakita ng tribute ng nanay ko, talagang that was the very first time that I burst out my feeling, my emotion. Kahit nung umuwi ako ng Pilipinas, ilang araw akong puyat sa nanay ko, hindi ako natutulog, hindi ako umiiyak. But yung last night niya, yung tribute namin, I was not able to control my emotion and my feeling and to express what were really, are my feeling pertaining to the issues that I am facing in my life. Sabi ko nga, hindi pala lahat ng material na bagay at salapi ang siya nagiging daan lamang para tayo maging masaya. There's a lot of things that I regret. Hindi ko na malayan na ang tagal ko na palang nag-a-abroad, na during those days na malakas pa yung nanay ko, though ako naman ay nagsusupport financially, kundi naman malaking-malaki, kahit pa paano, as a son, I'm doing my responsibility to my mother. But every time na uuwi ako sa Pilipinas at magbabakasyon, I never had a chance to sleep over sa bahay namin, kasi nga meron akong family, meron akong family na syempre, this family controls me. Parang ganun ang feeling ko na kailangan sa kanila ako magstay ng 30 days at papasyal-pasyal lang ako sa nanay. It's only last year na I gave my full 9 days, kasi 15 days lang bakasyon ko. Yung full 9 days ko nakaharap ko si nanay, at naibigay ko naman kahit pa paano yung kasiyahan sa kanya. So that was the first time na naigala ko siya sa mall, na nabili ko yung mga pinabibili niya, at napasaya ko. We sleep over for couple of days before I headed back to Saudi Arabia, at talagang kita ko ang lakas-lakas niya. Pero yun nga, ang kamatayan ay parang magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan darating, hindi natin alam kung kailan kukunin, di ba? Kaya ang payo ko lang sa mga kapwa ko anak,
hindi basihan na tayo ay nagtagumpay na sa ibang bansa, may maganda tayong trabaho, kumikita tayo ng maayos ay okay na yun, ano? Dapat we still pay back doon sa kindness, sa pagmamahal ng ating mga magulang sa atin. Kumbaga, kung mahal natin yung ating ama, mas lalo nating mahalin ang ating mga ina kasi sila yung talaga nagbigay ng buhay sa atin. Kasi sila yung pinagpunlaan, no, ng supling, ng seedling ba ng ating tatay at dinala nila tayo sa kanilang tiyan ng 9 na buwan bago tayo inuluwal. Napaka-risky ng isang ina sa pagbibigay niya o pagluluwal niya ng anak. So dapat habang lumalaki tayo, as we grow and we mature, kailangan maipadama natin. This is not an obligation, but this is our responsibility to pay respect, kindness, maging grateful tayo at thankful tayo dahil meron tayong mga magulang. Ngayon ko na-realize na ang hirap talaga ng walang magulang. Sabi ko nga, okay lang sana na kahit may sakit si nanay, at least meron akong nakakausap, natatawag-tawagan, at pag umuwi, may umaakap, may humahalik sa akin. Pero ngayon, I am totally orphaned. All my parents were gone already. At yun nga, napakahirap pag wala ng magulang. Alam naman po natin ang mga magulang lang sila nagsisilbing rope, no? Rope or tali na nagbibigay sa kanyang mga anak. So hindi ko alam kung anong nangyayari sa relationship namin magkakapatid. Ako, as what I have told you in my past vlogs, they were already forgiven. Pero yung pain na nangyari is nasa sa puso pa rin, that they were forgiven already. Especially doon sa mga taong nakasakit sa atin. Yun nga, sipin nyo, 24 hours akong gising sa Pilipinas kasi yung last day ko, in-love ko talaga para ayusin yung maliit naming bahay, para mabago yung setup, mabago yung itsura, para hindi malungkot ang aking ate at kuya na silang naiiwan na kasama ko, kasama ng nanay ko sa bahay namin. Or I did not sleep. Hindi rin ako nag-stay doon kasi nga ayaw kong i-remember na patay na yung nanay ko kasi hindi talaga ako makatulog kahit sa corner ng bahay ako pumunta, lagi kong nakikita yung mga alaala ng nanay ko. So nag-travel ako 24 hours, gising sa Pilipinas din nag-travel ako ngayon. Hindi ko masasabing malas, of no luck, naka-stop over ako dito sa Qatar since kahapon ng alas 2 and ngayon alas 6 na ng umaga andito pa rin ako. So mamaya pa ang flight ko papuntang Saudi Arabia. So talagang 24 hours plus 18 hours akong gising. Kaya pasalamat ako sa Diyos. Thanks and glory be to God kasi malakas pa rin ako. Dinadaan ko na lang sa kain para kahit pa paano hindi ako manghina considering na meron po tayong pinagdadaanan na sakit. Kailangan din po natin maging malakas kasi meron pa akong anak, 2 anak, si Carmela at saka si Ella, na kailangan kong pag-ukulan. Si Carmela at saka si Kaiser dapat pagtuunan ko ng pansin dahil ito na lang 2 anak ko na to ang nagsisilbing inspirasyon ko bukod sa akin kuya na may sakit para lumaban at mabuhay. So yun lang po ang aking masasabi sa inyo. Hindi po lahat ay nadadaan sa material na bagay. Okay? Hanggat kayo may pagkakataon, hindi lamang po sa mga magulang. Always, not only to express that you love your parents, you love your brothers, you love your sisters, so anyone who are dear and close to you, dapat hindi nyo lang sinasabi yan. Put that into action. Let them feel your love. So, sa paano pamamaraan, sa pagdampi sa kanilang mga pisngi, pag-kiss ng konti, pag-akap. So that would be the best gift that we could give to our family, especially to our parents. Kung kayo ay mga anak, ina-advise ko sa inyo, hanggat malakas ang inyong mga magulang, hindi nyo lamang sabihin, kundi iparamdam nyo. Mas masarap sa isa magulang yung nararamdaman ng kanilang mga ina, ng kanilang mga tatay na mahal nyo sila. Hindi yung sinasabi nyo lamang na I love you tatay, I love you nanay, I love you daddy, I love you papa, I love you mommy, I love you mama. Kailangan you put it into action. Sabi nga sa Bible, faith without action is dead. So kung may faith ka lamang sa sarili mo, may faith ka lamang sa sarili mo na mahal mo yung mga magulang mo, hindi maganda yun. You should put that into action. Kung hindi naman lahat ng material things, ibang konding kade lang, konding akap, halik, ay napakalaking bagay na yun sa ating mga magulang o sino mang close at dear sa iyo. So yun lang po mga kamaestro. Ngayon ay mag-iintay pa ako ng another 4 hours bago ako maka-flight o makalipad mula dito sa Qatar Airport papuntang Riyadh. And then hindi ko alam kung ako'y makakapasok pa. Parang gusto ko munang magpahinga kasi wala pa akong tulog. 36 hours na, 38 hours na.
So hindi muna ako mag-re-report sa opisina ngayon kasi simula na ngayon ng pasok. So siguro bukas na lang po. So yun lang po mga kamaestro. If this is the first time that you're watching me over here on my YouTube channel, please consider to like, share, subscribe, and click the bell button so that every time that I go live and upload my other videos, mainis na ginagawa ko sa aking YouTube channel, you are the first one who will get notified and updated. Once again, this is your teacher, Maestro Manalo, always saying spread love, kindness, quote unquote, positivity. Bye for now, and see you on my next live and live. God bless everyone. Bye bye.